hayahay na ngayon sa abroad. Si Saldico, mga kababayan, mas lalo na po yatang mahihirapang pabalikin ng bansa itong si Saldico. At parang tuloy-tuloy na yata ang kanyang pag-goodbye Philippines, mga kababayan. Dahil ayon po dito sa ipinablish po ng politiko at sinulat naman po, mga kababayan, ni Lito Banayo, itong si Saldico di umano, mga kababayan, abay, nagtataglay na di umano ngayon ng Maltese passport. Magkababayan na sila ni Gibo. Baka kapitbahay pa nga. Di ba kayo napabalita, ilang buwan na po ang nakalipas, mga kababayan, na itong si Gibo di umano, meron ding Maltese passport. Aba, dyan pala ang takbuhan ninyo, ha? Bongbong Marcos, meron ka na rin bang kuta dyan sa Maltese? Ha? Bantayan mo yung pinsan mo, Marcos. Baka sa susunod na araw, mababalitaan namin, may Maltese passport na rin siya. Ano? Isang compound kayo dyan. Ha? O ito po ang balita, mga kababayan. Isang oras pa lamang po ang nakakalipas. Mainit-init pa po ito. Nako, kung totoo ito, goodbye Saldico, goodbye Philippines, hayahay si Saldico. Karma na lang ang aabutin ninyo pagdating ng araw. O ito, mga kababayan, kaya hayahay abroad? Ayan, may question mark ko, klaruhin natin, ano? Lito Banayo hits Saldico may hold Maltese passport. Ayan na, mga kababayan, ano? Klarong-klaro yung mukha ni Saldico, ayan, no? Maltese passport na sa likuran niya, oh. Political strategist Lito Banayo has raised questions over whether former Ako Bicol Party List Representative Saldico holds a Maltese passport amid growing calls for him to return to the Philippines to face corruption allegations. Sa palagay nyo, uuwi ng Pilipinas yung kawatan na yan at harapin itong mga inaakusa sa kanya? Sa ngayon kasi, mga kababayan, lahat ng ito pag-aakusa pa rin. Kasi hindi pa naman po sila nagigilty. Ito'y sabi-sabi pa lamang ng ating mga kababayan, pero mabigat na po yung binitawan na testimonya ni Gutesa, mga kababayan, at ng mga kontraktor na kumanta sa Blue Ribbon Committee. Mabigat na po yun. Kaya yun po ang sinusundan natin. Tuloy. In his October 30 column for the Manila Standard, Banayo mused on the fate of lawmakers implicated in the multi-billion pesos flood control scandal, predicting that only contractors and low-level Department of Public Works and Highways or DPWH officials would face jail time. Yet, one Saldico, perhaps armed with a Maltese passport, is ensconced in some European villa or maybe a Caribbean hideaway, even a Colombian jungle, for all we know, Banayo wrote. Ayon nga yan sa mga sinulat ni Banayo. No. Malta, ito mga kababayan, malalaman natin ngayon kung bakit nakakuha ng Maltese passport itong si Saldico. Bakit? Mayroon pong mga ibinigay ho dito, no? Malta, an EU member state previously offered citizenship through investment. Yun, may pera.
no? Maraming nadalang pera. Itong ino-offer ng Malta, mga kababayan, no? Uulitin ko an EU member state, okay, previously offered citizenship through investment. Mag-i-invest ka lang. Okay na. A program that allowed foreigners to obtain Maltese passport. Nakita nyo na? In exchange for hefty contribution and residency. The scheme was shut down by the European Union Court of Justice on April 29, 2025. Ayun, mga kababayan. Under the program, investor could contribute a minimum of 600,000 euro. Malaking halaga ito, around 40.8 million to Malta's National Development Fund and mountain 36 months of residency or for an expedite path with 750,000 euro o 50.9 million contribution and 12 months of residency. Ayan, mga kababayan, hanggang dyan na lamang po at mahaba-haba pa po itong column ni Lito Banayo. Kung kinuha lang po natin yung kapiraso, mga kababayan, para ipaalam ko po sa inyo na ito na po ang update ngayon kay Saldico. Kita nyo na, mga kababayan. Iba talaga pag may pera, Iba talaga, Kung totoo man ito, mga kababayan, goodbye Philippines na. Ang laki na po ng ngiti ngayon ni Saldico. Kukuya-kuya-kuy na kape-kape, di ba? Mga kababayan, habang nanonood sa balita, pinagtatawanan tayo. Sige lang, magtawa ka lang. May katapusan din ang buhay mo, sir. Dadating din ang araw na babawian ka ng nasa taas. Tignan natin kung hindi ka mahirapan sa pagpapahirap na gagawin sa iyo ng nasa taas, dala ng gaba-gaba. Gaba man, mga kababayan. Gaba sa Bisaya, karma sa iba pang lingwahe. Ayan. 'Di ba? Imposible. Ngayon, kung hindi talaga siya mahuli, hindi siya mapauwi, mapabalik dito sa ating bansa, yun na lamang po ang panghahawakan natin. Total, lahat naman mamamatay. No? Malay natin, baka pahirapan siya ni Lord, dahil sa mga nagawa niya kasalanan, di ba? Pero syempre, mas mainam po talaga na kumilos po ang ating bansa para mapauwi ng bansa itong si Saldico. Maganda kasi yung habang malakas pa siya na nakikita nating nililitis siya, mga kababayan, hanggang sa mapatunayan na siya guilty at siya'y magbabayad ng kanyang kasalanan sa loob ng rehas. Pera ho ng bayan ang winaldas nila. Ninakaw nila di umano, mga kababayan. At yan ang gusto talaga mangyari, nating lahat. Alamin kung sino itong mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa kaban ng bayan sa pamamagitan na ginagawa nilang flood control project na ghost, incomplete, o hindi lang ghost, hindi lang incomplete, kundi ninakaw lang talaga yung pondo, wala ka makita ng mga proyekto. Kung ano yung sapa noon, yung pa rin ngayon. May isang poste, wala ka makita. Dapat talaga maparusahan. Ngayon, kung totoo man itong meron na siyang hawak ng Maltese passport, mga kababayan, sana gawa ng paraan ng ating pamahalaan. Ipakita nitong Marcos administration kung gaano siya kagaling. Diba? Yung dating Pangulong Duterte na wala namang kasalanan. Hindi pa naman po guilty. Nagawa nga nilang ipatapon. Diba? Sa dahig. Walang passport yun. Si Pastor Apollo Kibuloy, na lahat ng mga inaakusa sa kanya,
Binasura na, matagal na panahon. Binasura na ng korte. Pero kinalkal pa rin ho nila. Hanggang sa, yan na nga ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Nasa piitan na ngayon. Di ba? Sana, itong nangyari ngayon o itong update ngayon kay Saldico, magawa ng paraan ng Marcos administration, mapauwi dito sa ating bansa. Makita natin yung galing niya, kung totoong may galing siya. Yabang-yabang niya sa sa Epic Summit at saka sa ASEAN Bagamat hindi na siya ginagalang ron halos no? Para siyang may sakit na ketong, mga kababayan, nilalayuan. Speaking Marcos, mga kababayan, alam niyo po ba, itong inalabas ngayon ni Kiko Barsaga, na di umano'y plano ni Marcos, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makademonyo talaga tong mama na ito. Hindi makatao. Ito, sabi ni Kiko, breaking news pati. Lack of medical attention for former President Rodrigo or former President Duterte in The Hague made under the instructions of the Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. Kita nyo gano'ng kademonyo, mga kababayan? Iniutos di umano ng administrasyong Marcos na alin? Palalain ang karamdaman ng dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng tamang medikal na atensyon, mga kababayan. Para nga naman lumala yung sakit niya, malay natin, baka ang kagustuhan talaga nito mga yawa na ito, mga kababayan, magtigok doon si Tatay Digong sa Dahig, Nederland. Alam nyo ba, pag nangyari, nabawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte sa Dahig, Nederland, magkakagulo talaga, mga kababayan.